Hi Bash Bells! Welcome to our Vlogmas number 5. So today, chikahan lang tayo about my first ever concert experience. So kung may pupuntahan ka rin concert sa Araneta, ayan, baka gusto mong manood nitong video na to kasi first time ko rin pumunta ng Araneta, and before that, talaga nagre-research ako ng mga bagay-bagay about sa Araneta. And wala akong masyadong video na napanood na mag-guide sa pagpunta sa Araneta kung first time mong a-attend ng concert. Yeah, kwento ko lang sa inyo yung experience ko kasi hanggang ngayon hindi pa ako over. Sobrang saya, legit. So today is December 6 na, and ano pa lang to, Vlogmas number 5. So na-delay na ako sa Vlogmas. Hahabulin ko tong Vlogmas na to as much as I can. So it's now 9:54 AM and I'm filming this Vlogmas number 5. Hopefully ma-edit and ma-upload ko agad. And tonight mag-shoot and edit ako for Vlogmas number 6 para mahabol natin. Hindi na rin kasi ako nakapag-edit ng mga videos kasi napagod ako. 2 AM na kami nakauwi, grabe. Pero sobrang saya naman. And alam nyo ba, 'di ba, before the concert pa, nagre-research na talaga ako sa mga guidelines, like bawal ba ang power bank, bawal ba ang malaking bag, ano yung mga hindi dapat dalhin kasi ayoko talagang ma-hold sa entrance. Pero mga besh, guess what? Maluwag naman pala sila, or hindi ko alam, depende siguro sa may magko-concert sa mga guidelines. Abang akong maglabas ng sex bomb ng concert guidelines pero hindi sila nag-post. Hindi naman pala mahigpit, as in may nakapagpasok pa nga ng tripod, and I think mga camera, meron din akong nakitang may camera, kaso nasa VIP yun. Pero yung dun sa upper box, yung katabi namin, may dala siyang tripod. Kaya sobrang nangihinayang ako. Sana nakapagdala rin ako ng tripod kasi sobrang shaky ng mga video ko talaga. Tapos syempre hindi mawala yung traffic saga. So ang usapan namin, alis kami ng maaga, mga like 3 PM para ang expect namin siguro mga 5 nandun na kami, no, kasi ilang oras yung biyahe. Hindi ko rin talaga na-anticipate yung traffic. Nagre-research ako ng mga tungkol sa concert papuntang Araneta pero hindi ko naisip search kung ilang oras ang biyahe. Hindi ko alam bakit hindi ko naisip yun. And umalis kami ng 3 PM. Yung sasakyan namin papuntang Cubao is dito lang naman sa may Alabang. Pagdating doon, ayun, bumili lang kami ng konting snacks. Naiwan pa kami ng bus kasi puno na. So, naghintay pa kami. Naghintay din kaming mapuno pa yung bus kasi nga kaalis lang nung naunang bus. And then, ayun, medyo traffic. Like, 6:00 na nasa bus pa kami. So, kinakabahan na kami na parang, uy, malilate tayo sa concert kasi anong oras na. Ayun, siguro nakarating kami ng Cubao, like, magsi 7 PM na. Good thing is, pagbaba mo pala sa Farmers, ayun na yung Gateway Mall, which is sa Red Gate kami, tamang-tama. So, konting lakad lang. Pumasok kami sa mall and doon na kami sa mall. Doon naman kami natagalan maghanap kung saan yung Red Gate. So, nung malap namin yung Red Gate, kumain muna kami sa KFC. Actually, hindi ako nag-rice noon. Puro burger yung kinakain ko. Nag-burger lang ako kasi siguro sobrang excited ko. Wala akong gana kumain. So, siguro mga 7:30 nung kumain kami sa KFC. After that, ayun, pumunta na kami dun sa Red Gate. And yun nga, hindi naman mahigpit. Online nga pala yung ticket namin. Nag-print lang kami sa bond paper pero pwede rin naman yung online ticket mo na lang yung pakita mo kasi i-scan nila. Ine-expect ko, tinago-tago ko pa nga yung dala-dala kong monocular lens kasi baka bawal ipasok. Tago ko pa siya dun sa damit ko kasi nagpalit ako ng damit dun eh. Iba yung sinuot ko sa biyahe, iba yung suot ko dun sa mismong concert kasi sobrang pawisin ko. Hindi naman pala ganun kahigpit. So, depende yun sa nagpa-event. Iba ako nababasa na bawal yung malaking bag, bawal ganito. So, hindi ko rin sure. Ito lang yung first concert na napuntahan ko, itong concert ng Sex Bomb. Hindi naman ako mahilig pumunta talaga sa concert. Pero nakakatuwa lang kasi na yung nagpalaki sa amin, huy, nagpalaki. Actually, growing up, sobrang favorite din talaga namin yung Sex Bomb. And nakakatuwa na after maraming years, ayan, meron silang parang reunion concert, magkakasama sila ulit. And syempre, halos, alam mo na, maeedad na rin naman lahat.
Nauso yung sex bomb noon, teenager pa yata ako. And ako na mahilig din sumayaw, sobrang nagustuhan ko rin sila. Nagko-choreo din ako ng dance before. Turo ko rin yung mga sayaw nila. Sobrang favorite namin yung sex bomb. Sobrang happy namin dito sa concert na to. Kaya kahit talagang hindi naman ako mahilig pumunta sa concert, napapunta ako. And kasi nga, nung teenager pa ako, hindi ko rin naman afford pumunta sa mga concert nila. I think meron lang ako napuntahang isang mall tour nila sa South Mall. Pero, hindi pa kami dun sa loob nun ha, dun lang kami sa labas. Kasi yung mga mall tour, hindi ko alam kung ganun pa rin yung mga mall tour ngayon ha, yung bibili ka ng tape and CD, and syempre dun ka sa malapit sa stage, nakaupo kayo. Kung hindi ka bumili ng tape or CD, dun lang kayo sa labas ng parang barricade. Labas nung may mga upuan, may barricade dun, pwede kayong tumayo dun at manood. Bumili ka nga ng tape and CD, parang pwede mo pa rin yung papirmahan sa kanila. So I think I was 18, nagpunta kami sa South Mall, kasama namin yung tito ko. I think yung tito ko noon 19 lang siya. Sobrang favorite niya si Grace Nera. Sex bomb singer lang naman yung nandun sa South Mall. Favorite niya rin naman yung sex bomb. Pero yung tito ko, straight yun ha. Nagagandahan lang siguro siya sa sex bomb. So, sinama niya kaming magkapatid. Favorite din namin yung sex bomb. Like, my sister is just 15 noon. Di ba, batang-bata pa kami. Nakipagsiksikan kami dun sa mall. Grabe. Yun yung experience ko. Yung tao, para kayong umaalon, naiipit ka dun sa gitna. So, ang ginawa ng tito ko, umalis na lang kami dun sa maraming tao, umakyat na lang kami sa second floor, dun na lang kami tumanaw sa stage, mas better pa yung view. Yun talaga yung experience ko, na sabi ko, hindi na ako pupunta sa mga ganyan, yung mga concert, mga artista, mga ganyan, kasi siksikan, ang daming tao. And syempre nga noon, hindi naman namin afford magbayad para doon ka sa loob, nakaupo ka, and hindi mo naman sinasabing meron na. Pero afford naman ng pumunta ng concert, yun nga lang yung upper box lang yung na-afford. Pero pwede na rin, di ba? Sobrang saya talaga. So sa pagpila naman sa Araneta, hindi namin na-experience pumila ng mahaba kasi late na nga kami dumating. Like pumunta kami dun sa Red Gate, 7:30 na. Marami na ring nakapasok. Wala nang masyadong mahabang pila. May pila pero hindi mahaba. Like pagpila namin, nakapasok din kami agad. And upper box kami sa Red Gate. So, parang iba-iba yung gate sa Araneta. Makita mo naman sa ticket mo kung saang gate ka. About my favorite part sa concert, ano yung pinaka nakaka-LSS na kanta? Actually, lahat. Ang nakakatuwa pa, 'di ba? Lahat sa Araneta sumasabay sa kanta at sayawan ng sex bomb, nakakatuwa. Yung energy ng audience sobra talagang, and nakakatuwa mga kaedaran ko yung nandun, and halos lahat, halos karamihan, mga naka-outfit talaga na pang sex bomb. Like, kami, nag-outfit lang kami na parang dancer outfit. Yung iba talagang mga naka-boots, yung mga naka-sexy outfit, like yung mga outfit ng sex bomb. Nakakatuwa. Wala lang, nakakatuwa lang. Kasi, like, mga trentahin na rin yung mga nandun. Hindi ko sure kung may nakita akong mga Gen Z doon. May mga Gen Z ba nanood sa sex bomb? Kadalasan talaga mga kaedaran ko, mga millennials yung nandun. Kasi, syempre, kami yung nasa era nung sex bomb. Nakakatuwa lang talaga. Sobrang saya nung concert. Nagkakantahan, nagsasayawan lahat. And nakakasad lang, hindi kami nakabili ng merch. Since parang late na nga kami dumating, 30 minutes before the concert start nung dumating kami, hindi na rin namin nahanap kung saan nakakabili ng merch, or, yeah, wala naman kaming nakita doon, pero nakita namin yung iba, mga naka-t-shirt na sila nung sex bomb. Hindi namin alam kung saan nila nabili. So, yun, sayang. Nanghihinayang ako, hindi ako nakabili ng merch. Gusto ko sana kahit yung t-shirt sana. Ang ine-expect namin, mga 2 hours lang yung concert. So, iniisip namin kung 8, 9, 10, baka 10 PM pa uwi na kami. And na-anticipate na rin naman namin na mahirap makakuha ng sasakyan pa uwi. Mahirap palabas kasi sobrang daming tao. Yung concert natapos siya like magto-12 midnight na. Sobrang saya, 'di ba? 12 na nung natapos, talagang ang saya-saya. Ito yung first concert ko, and sobrang saya rin naman talaga, sobrang sulit. So, nung nakalabas nga kami doon, ihing-ihi na kami, bongga. So, paglabas namin, ng una namin ginawa is maghanap ng CR. Kaso doon sa Araneta, grabe, blockbuster yung pila sa CR ng babae. So, si Archie, madali siyang nakapag-restroom, kami hindi. So, lumabas na lang kami kasi ang haba ng pila sa loob. Naghanap na lang kami ng fast food kung saan kami pwedeng mag-CR. So, nagpunta kami ng Chowking. Tagal pa rin, pero hindi naman ganun kahaba sa dun sa loob. So, natagalan pa rin kami sa pagpila, sa pag-ihi. And then after that, kumain rin muna kami. And then nag-book na kami ng Grab. Mabilis lang naman yung biyahe. Siguro mga 1 hour or less than 1 hour. Hindi ko na na-check yung time. Pero mga 2 AM nandito na kami sa Muntinlupa.
And ang sarap lang sa feeling 'no, na yung favorite mo noon, mapuntahan mo ngayon, na parang dati hindi mo afford pumunta sa mga kahit sa mall tour lang nila, hindi nga namin afford bumili ng CD or yung tape. And ngayon na-afford naman namin na pumunta na sa concert. Wala lang, ang saya lang. And ang saya lang din na kaya ko na afford ko na pala pumunta ng concert kahit sa upper box lang, 'di ba? Kahit papaano may improvement din naman pala yung buhay. And for myself, parang masaya rin ako. Kasi ano lang naman ako, wala akong trabaho, nasa bahay lang ako, asa lang ako sa asawa ko. And etong ginastos ko sa concert na 'to, lahat 'yon galing sa earnings ko. Mga 3 years ago, hindi ko afford pumunta sa concert ng hindi manghihingi sa asawa ko ng pera 'no. Pero ngayon, afford ko namang pumunta ng concert gamit yung sarili kong earnings. Wala lang, parang good job self, parang gano'n. And wala lang, new experience for me. Gusto kong maka-experience ng mga bagong bagay like this eh, like kahit isang beses lang sa isang taon yung gastusan ko yung sarili ko na something new. So, yun yung goal ko. Maka-experience ako ng mga bagay kahit na gumastos ako. Kahit isang beses lang sa isang taon mag-travel, ganyan. So, last year, nakarating ako ng Baguio. So, for this year, naka-attend ako ng concert. Yung mga ganun ba. So, kung may balak pa ba akong umattend ng ibang concert sa susunod since na-experience ko na, hindi ko sure siguro. Sabihin ni siguro, pwede. Pero depende pa din. Depende kung may makakasama, hindi ako marunong bumiyahe mag-isa. Pero malay mo, 'di ba? Hindi ko alam kung gaano nakahaba tong video na to. Pero tips para sa mga first time din na pupunta sa concert sa Araneta Coliseum. Nakita nyo naman kung ano yung mga dinala ko sa concert. Meron akong pack my concert bag with me na video. Panoorin nyo na lang. So, nandun yung mga essentials na kailangan yung dalhin. And yun nga, sa kaka-research ko ng mga ano ba yung dapat at hindi dapat, hindi tuloy kami nakapagdala ng tripod, which is pwede naman pala. So mag-abang kayo ng guidelines na ipopost nung may concert. Sa Sex Bomb kasi wala silang pinost na guidelines and I think talagang hindi sila naghigpit din, maybe. Pero kasi sa ibang concert, alam ko talaga bawal magpasok ng tripod ng mga monocular lens. Plan ahead, i-check nyo yung kung gaano katagal yung biyahe kapag pupunta kayo sa Araneta. Like kasi kami from south pa kami eh. Hindi ko naisip i-search yung kung gaano ba katagal ang biyahe papuntang Araneta. And mas maganda pumunta kayo ng mas maaga sa venue para nakakapag-picture-picture pa kayo doon, nakakakain kayo ng maayos before the concert. Ang usapan namin, balak namin maggala-gala pa around Araneta. May sinasabi dun si Archie na place kung saan maganda sana magpicture. Pero yun nga, na-late na kami sa concert, hindi na kami nakapag-ikot-ikot. So, siguro para mas ma-enjoy kayo, less hassle, and hindi kayo mahagard kagaya namin na kinakabahan kami, baka hindi na kami umabot on time. Ano pa bang tips ang maibibigay ko? Pag bumili kayo ng tubig sa Araneta walang takip, hindi ko alam kung bakit nila tinatanggalan ng takip eh. So, magdala kayo ng takip. Pwede naman kayo magbaon ng takip ng mineral water. Kumasya naman yung mga dala namin doon sa nabili namin. Kasi, matatapon yung tubig mo, 'di ba, kung walang takip. So, siguro yun na lang ang haba na ng chika ko, baka maboring na kayo sa akin. Oh, ang cute ng headband ko, 'di ba? Jopay and Rochelle. So, yun na lang. Thank you for watching, guys. See you na lang on Vlogmas number 6. And thank you for watching. Don't forget to love yourself. Bye!